Hello guys and welcome back for another video at reaction video natin at gagawa nga tayo ng ating reaksyon, saloobin at opinion regarding nga po sa mga usap-usapan at kumakalat na issue. Regarding nga po sa mainit pa rin na usapin pagdating sa Diwata Pares overload. So, syempre guys, ayan, magpapakilala muna tayo. Ako nga po pala si Birador Pikwa at kung bago ka pa lang na nalugmok or na ano dito sa aking YouTube channel at Facebook page, ay don't forget to subscribe and follow na rin at share my videos at click mo na rin notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin ko. Thank you so much. So, ayun guys, no? Ating mga kababayan na marites, no? Yung ating mga kababayan na puro, inaabangan kung anong latest. Diba? At syempre kasama ang inyong lingkod na marites, diba? Chismoso na talaga naman, diba? Hindi na natin ipagkakailayan. Basta content creator, chismoso, chismosa. Kaya, naghahanap tayo ng scoop, naghahanap tayo ng maiko-content at ang content nga natin ngayong araw na ito, no, ngayong umagang ito, hapon, tanghali, gabi, kung saan ka man sulok ng mundo naroon, ayan, salamat sa pag-stay tuned, di ba? So, syempre, ang pag-uusapan natin dito ay ang issue nga na di umano, no? Ang issue naman ng ibang vlogger ngayon at ng ibang content creator at nung mga supporter at mga basher. Diba? Okay? Mamaya i-ano ko sa inyo yung benefit ng pagiging ng mga bashers. Okay? But dito muna tayo sa issue ni Diwata. Regarding sa pagbalik niya ng matatamis ng ngiti. Okay? Yung matatamis niyang ngiti. Ibinalik niya di umano ang kanyang ngiti dahil palugi na nga ang Pares overload niya diyan sa may Jokno Boulevard. Yon ang usap-usapan at which is ako naman guys ay nakapunta rin mismo doon sa lokasyon na pagpunta ko ay hindi pa naulan at nung umulan nga ay talaga namang ayun, basaan, no? Basaan kaming lahat. Pero major topic natin dito ay ang pagbabalik ng ngiti ni Diwata. Sa tingin ko, okay? Sa tingin ko, guys, kaya bumalik na po ang ngiti ni Diwata. Siguro, no, malamang sa malamang dahil sa nagbukas nga siya ulit ng panibagong branch niya dito sa Quezon City at di umano ayon sa kanya ay masusundan pa ito, no, sa buong Pilipinas, Visayas, Mindanao, Luzon, di ba? Tama ba? Parang baliktad ah. Luzon, Visayas, Mindanao pala. Di ba? Minsan-minsan tanga-tanga rin tayo eh. Pero, di ba? Sa tingin ko, isa po 'yon sa kadahilanan kung bakit ang Pares overload ay kailangan ng ngiti, ng sigla, kagaya ng dati, dahil din po sa nakikita niya na talaga namang humina na. To be honest guys, wag na nating meron pa naman mangilan-ngilan na pumipila. Marami pa naman, actually marami pa rin. Pero kung i-compare natin na ang pila ay halos umabot na ng MOA. Diba? Nung araw, halos umabot na. Okay, dun sa stoplight, yung pila ng Diwata Pares overload. Diba? Correct me if I'm wrong, pero yan yung mga nakikita ko sa mga video uploader, especially yung mga nanggagaling or kumain kay Diwata dun sa kanyang Pares overload. At yung iba pa nga,
ay lumuluwas pa Maynila, galing Visayas, galing Mindanao. Kaya para lang matikman, no? Meron nga akong kilalang vlogger galing Pampalawan, since nagkaroon siya ng appointment dito sa sa Maynila, sinamantala na niya kumain siya doon sa Paris Overload, di ba? Pero hindi naman siya nagpa-picture, di naman niya kinontent si Diwata. Magkaiba po kasi as a food vlogger, magkaiba talaga yung yung content mo sa food. Food critics ka di ba? So, food at dun sa personalidad na isang tao ni Diwata. Hindi ba pagkain si Diwata, di ba? Tama ba? Meron lang talaga na ibang mga kulangot vlogger or kulangot creator na first time in the history, no, na nabigyan sila pagkakataon na maging content creator, maging vlogger, 'di ba? Para magkaroon ng page or magkaroon ng knowledge sa YouTube or Facebook, 'di ba? At syempre akala nila ganun-ganun na lang yung pagko-content. Pagka nakakuha na mo yung tao, na i-discuss mo yung tao, na i-ano mo yung tao, yun na yun. Hindi po. Meron na, dapat marunong rin talaga tayo rumespeto sa privacy ng isang tao. Diba? Yung karapatang pantao. Diba? Halos nakita ko rin kasi talaga. Halos kaya siguro naging ganun yung ni Diwata, manners niya that time. Dahil grabe na diba? Halos wala na siyang privacy, nandun na sa bahay niya, doon sa may kubo niya, 'di ba? Sa office niya talagang kakatukin pa para lang magpa-picture, magpaano, 'di ba? Magpa-greetings, magpa-video. Sad to say, but maraming pamamaraan ng pagko-content, 'di ba? Tulad natin, nakaupo lang tayo na i-content natin ang Diwata Paris Overload. Tama, mali? Nakaupo lang tayo, di na natin kailangan pumunta pa ron para lang, di ba, gamitin or gatasan yung pangalan ni Diwata. Kaya hindi na tayo magpapakapuyat-puyat pa. yung may matutulog ka ron, may dala kang kulambo, may dala kang kumot, may dala kang banig, di ba? Inaabangan mo na yung pagdating ni Diwata, di ba? Para lang maisama sa video mo, di ba? Yan, yung mga tinatawag yan, mga kulangot creator yan. Sad to say, pero ganun ko po talaga tawagin itong mga taong ito. Mga kulangot creator. Hindi naman pagkain si Diwata para lang, di ba? Para lang i-content natin ang i-content, di ba? Kaya rin, isa rin yan po, no? Kung bakit kailangan ibalik ng ngiti ni Diwata dahil nga, napansin niya na yung mga maliliit na vlogger na inisnab niya, talagang, talagang nagsialisan sa kanya, talagang iniwan siya, talagang siniraan siya ng gusto, talagang kung ano-ano yung kinontent sa kanya, but in the other hand, 'di ba? Yan po, ako sa tingin ko, malaking bagay yung pagpunta ni Wamus doon sa kanang ibang malalaking content creator tulad nila Alex Gonzaga na maturuan ng maayos si Diwata regarding sa social media. Eto pansinin nyo simula nung dumating yung malalaking content creator, binisita siya. Napansin nyo, di ba? Isnabera na siya. Di ba? Nagkaroon na siya kanyo ng attitude. Tama? Nag-iba na. Dahil binisita na ng malalaking vlogger samantalang sa maliit na vlogger. Isa ang nakikita kong dahilan dyan. Okay? Naturuan ng malalaking vlogger si Diwata na huwag maging pagatasan. Tama? Kasi nga nagiging gatasan na. 'Di ba? Yung kanyang muka. Yung kanyang muka. Pero kung tutuusin, okay, mentality-wise, hindi mo na kailangan pang pumunta ron. Okay, tuturuan ko kayong mga vlogger, no? Yung mga kulangot vlogger dyan. Yung mga kulangot creator dyan. Na hindi mo na kailangan pumunta pa doon sa pagkalayo-layo at kung malayo ka, abunado ka pa tapos hindi nag-trending, sasama pa loob mo. Diba? Eto at least hindi mag-trending tong video ko na to, pero pusang gala, di ba? Nandito lang ako, nakaupo lang ako, tinatapik ko yung mga kulangot vlogger, yung mga kulangot content creator na hindi na nagsawa sa pagmumukha ni Diwata, kaya ginawa na nilang baka, di ba?
Ginawa na nilang tawag doon, crispy chicharon yung mukha ni Diwata, di ba? Oo, parang ginawa na nilang sahog sa bawat sabaw na nilalabas nila dito sa social media, di ba? Oh. Ako po, sanay po ako sa mga bashing, sa mga actually mini-midnights na ko pa. Oo. Yung mga yung mga kulangot basher naman, talagang hindi na po mawawala sa social media yan. Isa po yan, okay? Tandaan mo to, Diwata. Isa yan sa magpapasikat sa'yo. Isa yan sa mga magpapasikat ng hinahanda mo. Tandaan mo yan. Dahil pag hindi ka na pag-usapan, ibig sabihin wala ka na, 'di ba? Kaya natural lang, okay, na sumabay ka sa agos or naaayon sa gusto ng mga followers mo at sa mga basher mo, wag mo na silang sagutin. Oo. Gawin mo sila na tawag dito, na appetite. Oo, gawin mo silang appetite sa daily life mo. Oo. Ako kasi ever since na nag-start ako mag-vlog, basher lover ako. Tina-thumbnail ko lahat ng nambabas sa akin. Kinakalkal ko buhay ng mga nambabas sa akin. Oo, pati lahat na ng lahat ng kung sino yung mga magtatanggol sa mga kulangot basher, 'di ba? Lahat 'yang kino-content ko. Kinakalkal ko Facebook, kinakalkal ko ang realidad ng buhay na ginagalawan nila. Oo, at binabalasubas ko sa mga content ko. Kasi balasubas sila o 'di ba? Ako nananahimik ako rito. At least pagkaperahan ko sila. Yun po kasi yung yun yung benefit. Okay, yun yung benefit ng mga basher para sa amin. Ngayon, kung wala ka matinong ma-receive na salita sa kanila, asahan mo na pag kinontent kita na basher ka, wala ka rin maririnig na magandang salita laban sa akin bilang isa content creator. Aalipustahin ko buong pagkatao mo. Aalamin ko, tawag dito, aalamin ko lahat ng kabahu-bahuan mo. Ultimo trabaho mo. Aalamin ko kung saan ka nagtatrabaho, isa-shoutout ko trabaho mo dahil binibigyan mo ng kabulastugan, hinahaluan mo ng kabulastugan, yung pinagagawa mo, di ba? Yun yung benefit sa amin ng mga content creator, mga political vlogger, and the same time reactionist, okay? Kumakain kami ng buong basher. Yan yung aming nagiging buhay, okay? Kaya yun sa mga magbabash dyan, okay lang yan, go ahead, mas gusto ko yan. The more basher, the more income and profit to come. Gano'n yan. Kung yung iba mahina sa bashing, kung yung iba mahina sa mga sa mga pinagsasabi ng mga basher, sa akin po hindi pwede. Hindi ako mahina. Actually, gusto ko i-bash nyo pa ako. Kasi the more na binabash ako, the more na i-flex ko mga pagmumukha nyo at i-edit ko. Hanggang sa pagtawanan kayo ng publiko. Para matikman nyo kung ano yung bagsik ng pagiging basher. Kung basher ka, ibabash din kita. Totoo buhay nga lang. Diba? So, Diwata, sa tingin ko, dapat talaga na ibalik mo yung ngiti mo. Dahil totoo yan. Malaking bagay na yung mga basher mo ay napapangiti mo rin. Okay? Napapangiti kasi may maibabash sila. Tama? At isa pa, okay? Kung naramdaman mo na lumaki ulo mo, patunayan mo na hindi. Di ba? Kasi i-compare mo talaga, Diwata, yung buhay na meron ka noon, okay? Sa ngayon, ibang-iba. Tama, mali? Di ba? Tama, mali. Meron at meron differences. Di ba?
Mas angat ka ngayon kumpara noon. Dahil kamo nga, di ba, nagsumikap ka. O, lumabang ka ng patas sa buhay, di ba? O, sa makatuwid, di ba? O, ipagpatuloy mo kung ano yung nasimulan mo, di ba? Kasi unang-una, kung napakilala ka ni Alvin TV o nung mga nauna pa kay Alvin TV, okay, dapat kasama mo pa rin sila magpasa hanggang ngayon. Yeah. Huwag mo sila talikuran, di ba? Huwag mong talikuran yung mga kasama mo nung panahon ng walang-wala ka. Okay, nagsisimula pa lang ang parisan mo. Although meron kang utang na loob sa kanila, meron rin naman silang utang na loob sa iyo. Dahil halos lahat ng vlog nila, lahat ng content nila, pusang gala, yung mukha mo hindi na nawala, di ba? Ginawa ng appetizer, di ba? Oh. Kaya give and take lang, di ba? So ginatasan ka noon, gatasan mo sila ngayon. Di ba? Oh, nagbukas ka, di ba? Ipa-promote mo ulit. Oh, ipa-promote mo ulit kala Alvin TV, do sa iba, di ba? Do sa ibang mga spongklongs diyan, di ba? Ipa-promote mo ulit para naman, di ba? Para naman hindi ka, di ba, maligwak, di ba, sa larangan ng social media platform regarding sa mga trending, di ba? Alam natin yan, nag-trending ka ng husto sa social media dahil talaga namang sobrang ingay, di ba? Mga MMDA nga, nagising mo, dugo eh. Di ba? Hindi, legit guys, di ba? Si Diwata ang nagpagising ng mga natutulog na dugo ng MMDA. Biruin nyo, 1:00, 2:00 nagtotowing. Di ba? Oh. 1:00, 2:00 ng madaling araw, nagtotow guys. Oh, saan kayo? Oh. Kay Diwata Pares overload lang yan. Siya lang ang nagpagising ng diwa kahit madaling araw na nagtatrabaho. Yeah? Kahit madaling araw na nagtatrabaho ang MMDA. Di ba? Kailangan din nilang gumatas doon sa kasikatan ni Diwata. Di ba? Oh. Yan ang katotohanan. Kaya ibalik mo ang matatamis mong ngiti. Tama yung ginagawa mo. Agree ako dyan. Ibalik mo yung matatamis mong ngiti dahil kailangan mo yan. Dahil kailangan mo ng mga tao para mag-boom ang negosyo mo. Oo. Ayoko lang guys sa part na sinabi ni Diwata. Ipokrito yun. Pero ang ipokrito nung dating sa akin, nung sasabihin mo na, ay, kung wala nang kumakain sa parisang ko, ano magagawa ko? Di bumalik na lang ako sa hirap. Total, sanay ako dyan. Ba't ka pa nagsumikap? Alam mo yung logic, guys? Bakit ba tayo nagsusumikap? Di ba para makaahon sa hirap? Di ba? Tapos magiging dahilan natin sa buhay natin, willing ako maging dahil sa pride, ganon. Di ba? Pride yun eh. Di ba? Pag sino ba may sabing hindi tayo nanggaling sa hirap, di ba? Oh. Walang tao na hindi nanggaling sa hirap. Lahat nanggaling sa hirap. Puwera na lang. Okay? Yung sa mga pinanganak ngayon at senador ang mga magulang. Yeah. Pero yung mga tatay nyo, nanay nyo, naghirap pa yan bago nakarating dyan. Yeah, galing sa hirap yan. Nagsumikap, di ba? Nagtrabaho ng husto, ginamit yung pagiging matalino, di ba? Para makaahon sa hirap at naandyan kayo sa estado na yun. So basically, wag nating ilaban yung pride natin na sabihin natin na sino bang siraulo diyan na magsasabi sige, palit tayo ng buhay, sige nga, meron ba eto na lang Diwata, makikider ako sa iyo kung talagang gusto mong sige nga i-transfer mo sa akin, okay, lahat ng ari-arian mo. Di ba? Simple logic lang.
Huwag tayo paka-ipokrito. Siyempre, hindi ka papayag, di ba? Sino ka ba, Birador Pikwa, para pumayag ako, ibigay ko, pinaghirapan ko to. Di ba? Kaya huwag natin idadahilan na sanay tayo sa hirap. Willing tayong bumalik sa dati, di ba? Nasasabi lang natin yan dahil, dahil sa pride. Di ba? Huwag tayo maglokohan dito, di ba? Kaya para sa akin, yun ang aking opinion, Diwata. Sa issue mo regarding sa pagbalik mo dahil laos ka na daw at binabalik mo yung ngiti mo dahil natatalbogan ka na daw ng ibang food food store or mga ibang diyan, 'di ba? Ibang kainan diyan na nagtre-trending ngayon. Talaga naman, 'di ba? Kailangan mo ibalik yung matatamis mong ngiti. Yeah. Walang masama na ibalik mo ang yung matatamis ng ngiti. Kayo ba, guys? Agree ba kayo na ibalik ni Diwata at magtuloy-tuloy yung matatamis niyang ngiti? Di ba? Dahil sa Diwata, bida ang saya. Di ba? Kaya ako naniniwala ako na kailangan ni Diwata ngayon. Lalo na nagbukas siya ng bagong branch, di ba? Kailangan niya ibalik. Marketing strategy yan. Plastikin mo na lang yung sarili mo, di ba? Hanggat maaari. Kung nadidiri ka doon sa mga tao dumidikit sa'yo, tagapi buyag, pinasok dati yan. Di ba? Pinasok natin yan bilang isang content creator, pinasok natin yung pagninegosyo, nag-trending ka sa kasamang palad, gusto nila makita na maisama ka sa mga vlog nila, di ba? Gusto nila na andong ka lagi kasi malaki ang views pag may di ba? Oo, picture mo, may mukha mo, di ba? Oo, kaya tingnan mo, yung mukha mo, Diwata, nandito sa tabi ko. Ayan, di ba? Malay mo naman, mag-trending ako, di ba? At least hindi na kita ginambala. Dinikit ko lang yung picture mo, yung pagmumukha mo dito sa wall ko, di ba? May views na ako. Ganun lang kasimple yun. At least hindi mo masasabi na pumunta dito yan para gatasan ako, di ba? Hindi masasabi ng mga supporter mo na, oy, Birador Pikwa, ang kapal ng mukha mo, di ba? Pumunta-punta ka ron, ginatasan mo, di ba? Hindi. Nandito ako, nakaupo, nagbibigay ng aking opinion, wala akong kinakampihan, mapabasher man kayo ni Diwata supporter kayo ni Diwata, wala akong kinakampihan. Nagbibigay ako ng opinion at nakabatay ito sa mga nakikita ko, napapanood ko, naririnig ko sa social media. Yeah, and we have freedom of speech and we have freedom of expression. Sana all, no? Kaya sa lahat ng kulangot content creator dyan, okay? Na lang, tawag dito, galingan nyo pa, magpuyat pa kayo. Mag-explore pa kayo. Ako nag-explore din ako nagpupud rin ako. Lahat, halo-halo ang vlog ko. Kung anong matipuhang kong vlog, yun na yun. Hindi ko pinoproblema masyado, di ba? Huwag kayo masyadong pakain. Okay? Marami kasing nakakain ng social media. Marami nakakain, sinasabuhay na yung social media. Halos magpakamatay na para lang sa social media, sa views. Diba? So, wag kayong pakamatay dyan dahil uda-uda. No? Unang-una, magsasuffer din yan. Pamilya nyo, maniwala kayo. Kung ano man yung sinasabi ko na suffer, makikita nyo yun sa resulta. Pagka naranasan nyo na. Pagka naranasan nyo na ang resulta, di ba? Nakita nyo na yung resulta at nakita nyo na yung pagdurusa ng mga anak nyo at ng partner nyo. May darating sa punto na ganyan. Na pagsisisihan nyo na, ba't pinili ko pa to? Dati ang tahimik ng buhay ko. Dati ang ganito yung buhay ko. Marami na akong nakilalang ganyan. Umayaw sa social media dahil sa gulo ng social media. Kaya sana, ayan, meron na tayong natapos na maayos-ayos na usapan.
Pero, yon ang aking may papayo, ang akin saloobin dito ay sa tingin ko hindi pa naman ganong kalaos si Diwata. Okay? At sa tingin ko, kailangan niyang ibalik yung matatamis niyang ngiti para manumbalik yung sigla ng kanyang negosyo. Dahil aminin natin sa hindi, palaos na. Okay? Yung pag-usbong ni Diwata. Dahil nga, sa dami na rin ng lumabas na paresan, at sa dami na rin lumabas na ibang negosyo, marami na rin food vlogger na lumalabas, di ba? Na willing gumastos at magbiyahe-biyahe kung saan para kumain, di ba? At tikman yung kanilang mga cravings, di ba? At ito'y nako-content nila sa kanilang vlog. So, marami ka ng kakompetensya, Diwata. Kaya, kailangan mo talaga na ibalik yung matamis mong ngiti. Yan. So, kaya hanggang dito na lang muna ang ating reaction at ang ating opinion regarding sa usapin na ito. At sa mga basher, supporter, ayan, magdiwang kayo. Ayan. At ulitin ko, ayan, pag may basher ka, benefits yan. Okay? Yan yung pinakang komisyon mo. Okay? The more basher to come, the more profit to win. Okay? Kaya tandaan nyo to, mas marami ang magiging basher mo kesa sa magiging supporter mo. Pansin nyo, umaabot kayo 27 million views, 46 million views, di ba? 50 million, pero hindi naman yung subscriber mo. Yeah? Doon ka magtaka. So, meaning to say, mas maraming nanood na hindi gusto ang content mo at hindi mo subscriber, di ba? Kesa sa subscriber mo. Yeah? So, meaning to say, basher yun. Or yung iba, chismosa lang. Chismoso lang, di ba? O libangan lang nila. Okay, so once again, D-Shore ka, Birador? Birador Pikwa, thank you so much and God bless us all. Mabuhay kayo at humayo kayo at magpakarami.